Ayan, magandang araw ulit sa inyong lahat at nagbabalik ang inyong astig na sec para patuloy na magbahagi ng mga usapin patungkol sa ating barangay. At nung nakaraan, merong nag-comment sa atin na nagtatanong kung ano ba yung mga pwedeng basihan or yung mga pwedeng grounds para ang isang barangay official ay masuspende or mabigyan ng disciplinary action or matanggal sa kanyang posisyon. So, ang ginawa natin ay nagbasa tayo ng local government code at medyo nag-search din tayo sa internet. Nakakita tayo ng grounds doon sa local government code. Meron tayo nakitang 8 paragraph na nagsasabi nga na ito yung mga grounds, yung mga basic na grounds para ang isang barangay official ay mabigyan ng disciplinary action. At ito ay nasa Chapter 4, Section 16 ng ating batas, ng ating RA 7160. Ayan. So, dito nga sa Section 60, nakalagay dito na grounds for disciplinary actions, an elective local official. So, hindi lang yung barangay, lahat ng local official. Elective local official may be disciplined, suspended, or removed from office on any of the following grounds. Ayan. So, unang grounds, nakalagay dito, ay disloyalty to the Republic of the Philippines. Sabi ko nga, hindi naman tayo abogado, so hindi natin i-interpret ng malalim to. Interpret lang natin base sa ating pagkakaintindi. So, base sa ating interpretasyon, alam naman natin na disloyalty to the Republic of the Philippines, ibig sabihin nun, naging traitor ka sa bansa, or siniraan mo yung sarili mong bansa, or pinahamak mo yung sarili mong bansa, ibinenta mo yung Pilipinas. Ilan lamang yun sa mga pwedeng maging example ng disloyalty to the Republic of the Philippines. So, sa pangalawang paragraph, nakalagay naman ay culpable violation of the Constitution. So, ibig sabihin, nilalabag ng isang barangay official or ng isang elected local official ang konstitusyon. Pag sinabing culpable is aware siya na mayroong batas at sinasadya niya na labagin or suwayin yung batas. Kasi iba pag sinabing violation of the Constitution. Pag sinabing violation of the Constitution, ibig sabihin, maaaring hindi niya alam na mayroong batas na gano'n at nakagawa siya ng isang pagkakamali na hindi niya alam. Pero yung culpable violation, ito yung walang habas, walang pakundangan na paglabag sa ating konstitusyon. Alam naman natin na ang konstitusyon natin, ito yung pinanggalingan ng lahat ng batas natin dito sa Pilipinas. Ayan. So, pagka nilabag ito ng isang barangay official, ay pwede siyang mabigyan ng disciplinary action. Ayan. So, sa pangatlong paragraph, nakalagay naman ay dishonesty, oppression, misconduct in office, gross negligence, dereliction of duty. Okay, so dishonesty, alam naman natin, nagsisinungaling, hindi siya tapat sa kanyang serbisyo, hindi siya tapat sa kanyang mga constituents. Nagkaroon siya ng, mayroon siyang ginawang panluloko, halimbawa na lang, corruption, isa yun sa example, kasi niloko mo yung sistema para makakuha ka ng pera. Nagsabi ka na hindi totoo, meron ka mga bagay na itinago sa iyong mga constituents na kailangan nilang malaman pero hindi mo dinisclose. Halimbawa na lang, yun ay base lang naman sa ating sariling interpretasyon, sabi ko nga, kasi hindi nga tayo abogado. At kahit nga yung mga abogado, humihingi pa yan ng mas mataas na interpretasyon. Minsan sa korte, minsan nga yung court, humihingi pa ng mas mataas na interpretasyon mula sa mas mataas na korte. So, tayo naman ay regular citizen, Kung ano lang yung naintindihan natin sa batas, ay discuss natin, At by the way, yung mga tinatamad na mag-research at magbasa ng local government code, di manood na lang kayo ng video. Ayan. So, ayan. Oppression. Yung oppression, alam naman natin, tinatrato mo ng malupit, yung mga tao, yung mga constituents mo, halimbawa. Or halimbawa na lang yung mga kalaban mo sa politika. Kasi kadalasan naman yung oppression, nangyayari yan doon sa mga may mga kalaban sa politika, di ba? Pinipersonal mo yung isang particular na grupo or isang particular na sector dahil lang sa mga pansarili mong advances, halimbawa na lang. So, misconduct in office, mga bagay na hindi naaayon or hindi angkop na gawin ng isang opisyal sa kanyang termino, sa kanyang office, sa kanyang workplace,
Halimbawa na lang, unprofessionalism, misconduct in office. Halimbawa na lang sa kanyang opisina, sa barangay hall, nagpapainom siya, lalo na pagka office hours, nagnanakaw siya ng mga gamit sa opisina, nakikipag-away. Halimbawa na lang, horseplaying, halimbawa sa oras ng session, ganun. Pumunta ka ng nakasando, halimbawa sa session. Or binastos mo yung presiding officer. Ayun, medyo mabigat na misconduct in office. So, mga ganun, marami pang pwedeng maging example ng misconduct in office. Kahit anong kahalayan na pwedeng gawin ng isang barangay official or ng isang elected official habang siya ay nasa performance na kanyang duty, ay pwedeng maging misconduct in office. Gross negligence, ayan, kapabayaan, dereliction of duty. Halos parehas lang to. Halimbawa na lang kapabayaan, pinapabayaan niya yung kanyang trabaho, wala siyang pakialam dun sa kanyang mga duties and responsibilities, Merong mga kailangan i-comply yung barangay na hindi nila kino-comply. Merong mga pangyayari o mga events sa barangay na hindi nila inaksyonan, O halimbawa na lang tinawagan sila sa panahon ng emergency, tapos wala sila sa kanilang barangay. May mga buhay na nasa panganib o ari-arian na nasa panganib na hindi niya ginawa ng aksyon or hindi niya ginawa yung kanyang part para maiwasan yung kapahamakan. Isa yun sa uri ng gross negligence. Halimbawa na lang sa isang lugar merong danger zone. Tapos wala silang ginawang aksyon, wala silang kahit anong mga resolution or something. Tapos merong napahamak, pwede silang makasuhan ng gross negligence. Maraming example yung kapabayaan at dereliction of duty. Ayan, yung mga reports natin na hindi natin sinasubmit, yung mga responsibilidad ng mga committee, ng mga council at ng mga komitiba na iniatang sa kanila ng batas na hindi nila ginagawa. So, negligence, sa parte nila na pinabayaan nila yung kanilang mga responsibilities. Ayan. So, sa pang-apat na paragraph nakalagay naman ay commission of any offense involving moral turpitude. So, ibig sabihin, kaimuralan, bawal sa isang barangay official. At kahit sino namang mga public official, yung mga moral turpitude, yung mga gawain na hindi pasok sa moral standard ng community, So, halimbawa na lang, ng bababae. Ayan. So, ng bababae si Kapitan. So, moral turpitude yun. Marami example yung moral turpitude. Offense punishable by at least prison mayor. Ayan. So, kung nakagawa siya ng krimen, So, syempre, pwede siyang bigyan ng disciplinary action at pwede rin siyang matanggal sa kanyang pwesto. Ayan. So, sunod na paragraph nakalagay naman ay abuse of authority. Alam naman natin yung abuse of authority, di ba? Inaabuso ng isang barangay official yung kanyang kapangyarihan. Nagpa-power tripping siya, halimbawa na lang. Para na ring oppression, na may personal siya ng kanyang mga kalaban. At ginagamit niya yung kapangyarihan para siya ay makapag-gain ng advantage. Ayan, sunod na paragraph ay unauthorized absence for 15 consecutive working days except in the case of members of the Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Panlunsod, Sangguniang Bayan, and Sangguniang Barangay. So, ibig sabihin, yung 15 days absence for 15 consecutive working days, hindi sakop yung mga council, mga member ng council. Kasi ganito yon. Although may nakalagay sa batas, may nakalagay dito sa local government code na kailangan 24/7 ay available on call yung mga barangay official, ay hindi naman nakalagay na 24/7 nasa barangay hall sila. Ang nakalagay lang, kailangan 24/7 nasa loob sila ng kanilang barangay. Hindi sila pupunta sa ibang barangay. Para anytime natatawagan sila ay available silang magresponde. Ayan po. Hindi naman nakalagay sa batas na hindi na sila matutulog. Ibig sabihin lang, anytime, kahit is oras ng gabi, pagtawagan sila, ay available sila. So, sila naman ay required lamang na umattend ng 2 session sa isang buwan. At syempre, required din sila na umattend sa mga activities ng barangay. Syempre, trabaho din nila na asikasuhin yung mga activities ng barangay at
makisali sa mga programa at mga proyekto ng barangay. So, patungkol naman sa kanilang duty sa barangay, meron silang, depende yan sa kanilang internal rules of procedure, kasi meron tayong internal rules of procedure kung saan ina-assign nila yung mga araw, kung sino ba yung mga mag-duty, magsaserve na officer of the day, lalo na kung wala yung punong barangay, halimbawa nasa meeting, so kailangan meron para mag-duty sa office. Yun ay nilalatag doon sa internal rules of procedure ng council. At meron din namang mga batas na nag-uutos na mag-duty sila sa barangay. Example ko dito yung sa pagkakatanda ko, yung isang batas patungkol sa badak dati, nung nauso yung activation ng badak. Merong mga kautusan CDILG na dapat merong mag-duty na barangay official araw-araw para magtao or mag-asikaso nung rehabilitation desk po. So, mga ganun. Merong mga ibang batas na may mga kautusan sa kanila. Mga karagdagang responsibilidad nila regarding sa pag-duty sa barangay. So, kaya hindi lang naman talaga yung 2 session, meron pang ibang mga batas na nag-uutos sa kanila ng iba pang mga responsibilidad, Ayan. So, kaya siguro nakalagay dito, na hindi applicable sa kanila yung absence of 15 consecutive days bilang grounds sa disciplinary action, So, iba yung kaso ng mga appointed official katulad namin, mga barangay secretary, barangay treasurer. Hindi naman kami required na umattend ng session. We are only required to render 40 hours a week duty, Ibig sabihin nun, 8 hours a day, Monday to Friday. So, 40 hours yon a week. Kasi sakop kami nung sa regular working hours na memorandum ng civil service, Kasi kami na mga appointed official ay kasali kami dun sa mga regular employees ng gobyerno, So, pero dahil tayo ay kami bilang secretary, dahil kami ay secretary ng lupong tagapamayapa, kung merong mga bagay na kailangan yung aming serbisyo na nataong Saturday at Sunday, ay kailangan pa rin namin pumunta sa opisina, lalo na kung magbablatter, di ba? Kung merong mga hearing at iba pang mga pagkakataon na tinatawag yung serbisyo nating mga appointed official. Kailangan pa rin natin pumunta kahit Saturday and Sunday. At yun ay OT natin. Although sa barangay walang bayad ang OT. So overtime natin yun. Kahit na nga regular employee tayo, ay meron pa rin tayong mga responsibilidad na nasa batas, nakalagay sa batas. Ayun. So, malinaw. Ayan. So, ang sunod na paragraph na nandito ay yung application for or acquisition of foreign citizenship or residence, or the status of an immigrant of another country. Siyempre, pag nag-migrate ka na sa ibang bansa, kailangan mo nang umalis sa iyong posisyon sa barangay, normal naman. Ayan. So, yung last na paragraph na nakalagay dito is such other grounds as may be provided in this code and other laws. So, marami pang mga batas na naglalaman ng mga provision patungkol sa ating mga local officials, na nagsasabi na itong mga senaryo na ganito ay pwede silang mabigyan ng disciplinary action. So marami pang batas na pwedeng pagbasihan ng pagkakasuspende or pagkakatanggal sa posisyon ng isang barangay official. So dito sa local code, marami pang batas na nabanggit dito patungkol nga sa mga responsibilidad ng isang barangay official at ng mga local government official na kailangan nilang tuparin dahil pwede silang mabigyan nga ng disciplinary action kung hindi. At sa iba pang mga batas, bukod sa local government code ay marami ding mga provision na patungkol nga sa ating mga local elected officials. Ayan, dito sa baba nakalagay, an elected official may be removed from office on the grounds enumerated above by order of the proper court. So, ibig sabihin, kung tatanggalin sa posisyon ang isang elected local official, kailangan din mayroong court order, kasi nakalagay yan sa batas. So, binabasa lang natin kung ano yung nasa batas. Sabi ko nga, ulitin ko na naman, hindi tayo abogado, At naka-base lang tayo dito sa ating mga binabasa, Sa Section 61, diniscuss dito sa Section 61 yung pag-file ng administrative complaints, So, a verified complaint against any erring local elected official shall be prepared as follows. So, yung complaint daw, dito sa unang paragraph, yung complaint against any elected official of a province, ibig sabihin yung mga official ng probinsya at ng highly urbanized city at independent component city
So yung mga official ng mga highly urbanized na syudad at mga independenteng syudad ay ifa-file po yung complaint sa kanila before the office of the president. Nakalagay po dito yan. Tapos sa paragraph number 2 naman, ang nakalagay ay yung complaint naman against any elected official ng municipality. Ifa-file po siya before the sangguniang panlalawigan at yung magiging desisyon ng sangguniang panlalawigan ay pwedeng iapila sa Office of the President. So, ibig sabihin kung hindi tayo kontento dun sa desisyon ng sangguniang panlalawigan, ay pwede itong iapila sa Office of the President. Ano po? Sa pangatlong paragraph nakalagay, kung ang complaint ay against sa isang barangay official, ang complaint naman ay dadalhin sa sangguniang panlungsod o sangguniang bayan. At yung magiging desisyon ng sangguniang bayan shall be final and executory. So, ibig sabihin, kung ano man yung maging desisyon ng sangguniang bayan o sangguniang panlungsod, ay yun na yun. Hindi na siya pwedeng iapila pa. Final na yon at kailangan na siyang i-execute na po, executory. Ayan. So, sa section 62 naman, nakalagay dito yung process, notice of hearing. Ayan, so within 7 days daw, matapos na i-file yung administrative complaint, ay kailangan ng mapadalhan ng demand letter yung local official na nireklamo. At kailangan niyang mag-submit ng kanyang sagot, ano po, ng kanyang pinirmahang salaysay. Within 15 days naman matapos niyang ma-receive yung demand letter, ano po. At yung investigasyon ay mag-uumpisa within 10 days naman matapos na mai-submit niya yung kanyang sagot, no, yung kanyang salaysay, ano po. So mag-uumpisa yung investigation doon sa kaso. Unless kung magkakaroon ng eleksyon, ano, sa panahon ng eleksyon. Kasi 90 days before the election ay wala nang investigation na mangyayari. At kung meron mang nai-issue na suspension order sa isang barangay official, mag-expire yun 90 days before the election. Ano po? Kasi bawal na raw, nakalagay dito sa batas, na magkaroon ng investigasyon at magkaroon ng suspension sa loob ng 90 days bago magkaroon ng local election. Ano po? Ayan. Ayan, so yung lugar kung saan sila ipoproseso yung kanilang kaso, nakalagay naman dito sa ating libro na kung yung official ng probinsya, ano po, official ng highly urbanized city at official ng independent city, ang investigation daw ay gagawin kung nasaan yung kanilang opisina. Ibig sabihin kung nasaan yung kanilang probinsya, ano po, doon gagawin yung investigasyon. Yung iba naman, yung sa munisipyo at sa barangay, ang investigasyon ay gagawin doon sa, halimbawa na lang sa barangay, di ba? I-file yun sa sangguniang bayan. So, doon gagawin yung investigasyon sa sangguniang bayan. Pag si official ng munisipyo, ay gagawin naman yung investigasyon doon sa sangguniang panlalawigan. Ayan. So, ang preventive suspension daw ay ibibigay ng presidente doon sa official ng probinsya na inireklamo. At kung ang nireklamo naman ay official ng munisipyo, ang magbibigay naman ng preventive suspension ay ang gobernador, ano po. Tapos sa kaso naman ng barangay official, ang magbibigay naman ng preventive suspension ay ang mayor. Ayan. So nakalagay dito, yung preventive suspension daw ay shall not extend beyond 60 days after the start of said suspension. So 60 days lang nakalagay dito doon sa preventive suspension, ano po. Yan. So, after nung expiration ng kanyang suspension, ay babalik na siya sa opisina. Yan. So, may karapatan din yung ating mga elected official na nireklamo. Nakalagay dito na kailangan bigyan din siya ng oportunidad na magdepensa ng kanyang sarili. At, or kung hindi naman ay meron siyang abogado, ano po. May karapatan din siya na kumprontahin yung mga witness against sa kanya at hamunin sila na maglabas ng mga ebidensya. So, yung sweldo, habang suspendido yung isang barangay official o yung isang elected official, wala siyang sasahurin habang siya ay suspendido, ano po. Wala siyang sasahurin. Pero, kung mapatunayan na wala siyang kasalanan, sa bandang huli ay napatunayan na wala siyang kasalanan talaga, tapos nagkaroon na ng suspension, ay ibabalik sa kanya yung kanyang sahod. So, ayan, sana nakapagbigay ako ng kaunting input sa inyo, ano po.
At hindi na natin kailangan pong mag-search para lang makahanap tayo ng mga kasagutan dahil ginawa na natin ng video. Yun ay based lang sa ating libro. Meron tayong libro dito ng Local Government Code at meron pa tayong soft copy. So, dito lang tayo nag-base kung meron kayong mga topic na naiisip na pwede nating i-discuss at gawa ng video ay paki-comment na lang sa baba Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe naman kayo. So sa ngayon yun na muna at Merry Christmas belated at Happy New Year sa lahat. Hanggang sa muli, astig na sek.